Ang good morning boss sa isang liver transplant and World Rabies Day. Lahat ng yan sa ETC. Liver o atay ang pinakamalaking body organ ng tao na mayroong mahigit 500 functions. Kaya kapag ito ay naapektuhan dahil sa unhealthy lifestyle, maaaring magkaroon ng malubhang sakit tulad ng hepatitis, liver cirrhosis at liver cancer. Isang solusyon sa pagkasira ng atay ay ang pagkakaroon o pagsasailalim sa liver transplant. Kamakailan ay pumirma ng Memorandum of Agreement ang Department of Health Specialty Hospital, National Kidney and Transplant Institute sa pakikipagtulungan nito sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagpo-provide ng financial assistance sa indigent patients na kailangang mag-undergo sa organ transplant. Kailangan lang pag humingi ng tulong medikal o tulong pangkalusugan sa PCSO ay dala ang mga original documents, medical abstract, ang hospital bill kung hospitalization naman, yung protocol treatment kung dialysis o chemotherapy o radiation ang kailangan, kasama dyan yung pirma ng doktor, PTR number, at kailangan lahat ng dokumento ay original. Isa na nga sa dalawang nakasurvive sa liver transplantation ay si Mang Andimar Nacar na lumapit sa NKTI at PCSO noong Enero at nagkaroon agad ng donor at naoperahan noong Marso. Sila pong naghanap ng sponsor at ng donor. Wala tayong limit, depende yan sa pangangailangan nila at depende rin yan sa magiging formula na ginagamit namin socio-economic status ng requesting party o ng pasyente. Mabangis. Malupit na salitang naglalarawan sa sakit na rabies. Ang rabies po ay isang sakit po yan na although 100% po nakakapatay po yan. Dito sa Pilipinas magka-rabies po tayo. Definitely mamamatay po tayo. It is 100% preventable. Ibig sabihin kung yung tao nakagat ng rabid na hayop at nabigyan ng sapat na bakuna in time, hindi naman siya makakaroon ng rabies. Nagsagawa ang Department of Health at Sanofi Pasteur ng isang press briefing para sa nalalapit na World Rabies Day sa September 28 para ilahad ang sitwasyon ng rabies sa Pilipinas. Marami po sa kanila, mga bata, about mga 1/3 of them, mga bata na less than 15 years of age. At karamihan po, mas marami pong lalaki kaysa mga babae. At sa aming pong obserbasyon, mas marami po yung nakita po kami mga rabies cases sa mga rural areas kaysa sa urban areas. Sa kabila nito ay patuloy pa rin naman ang pagbaba ng mga namatay sa bansa dahil sa rabies. Layunin din ng DOH na maparami hanggang sa 1,000 ang ngayong mahigit 500 animal bite treatment centers sa buong bansa upang makamit ang target nitong maging rabies-free sa 2016. Kami po sa Department of Health, kasama po namin ang Department of Agriculture. Kami po ay nakikiusap po sa mga pet owners na sana po maging responsable po sila para po matulungan po nila ang gobyerno para po makamit po namin yung objective namin na may limit po ang rabies dito sa Pilipinas. Ang isa po na aming hiningi po sa kanila ay sana po ay regular po nilang ipabakuna yung kanilang mga alagang aso laban sa rabies. At kung po pwede po sana ay itali po nila ay kulog po yung mga alagang aso.